Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, ibig sabihin nito ay humihingi na kayo ng tulong. Ipinapahiwatig nito na pumasok sila sa misyon nito nang walang malinaw na plano o estratehikong konsepto. Dapat sana itong napag-aralan ng mas maaga at nagbabala ako laban sa pag-invoke ng Article 5 ng kasunduan ng NATO. Hindi ito magkaiba dahil ang paghingi ng tulong mula sa mga miyembrong estado ng NATO ngayon ay gagawing opensibong alyansa ang NATO mula sa pagiging depensibo, babaguhin ang alyansa. Ibig sabihin, kapag umatake ang isang miyembrong estado sa ibang bansa, dapat suportahan ito ng ibang mga estado. Ako, personal, ay naniniwala na ang lahat ng ito ay medyo mapanganib. At dahil dito, kailangan talaga nating suriin kung ano talaga ang konsepto. Paano nga ba natin balaklutasin ang sitwasyong ito? Kami sa AFTI sinabi na namin ito mula pa sa simula, kaya naging target kami ng matindi at malawakang batikos mula sa lahat. Ngayon, napatunayan na tama talaga kami sa aming posisyon nang mariin kaming nagbabala laban sa lalo pang paglala ng sigalot na ito. Kailangan nating pababay ng tensyon sa lalong madaling panahon. At malinaw naman, hindi rin naisip ng mga Amerikano ang isang exit strategy dito tungkol sa kung paano ito dapat magpatuloy. Kaya. Hindi ko nakikita na, ayon sa Artikulo 5, magkakaroon tayo ng obligasyon para sa mutual na pagtutulungan. Talong tungkol sa NATO, malinaw na ito ay binibigyang pansin ng Pangulo. Siya. Hindi siya kumonsulta sa NATO bago magsimula ang digmaan. Depensibong alyansa ito, malinaw namang tradisyonal, hindi ito. Nakikisali sa parang. Preventibo sa gitnang silangan. Bakit dapat asahan ng Presidente ang tulong ng mga kaalyado ng NATO matapos ang nangyari? Higit na nakikinabang ang mga kaalyado ng NATO sa pabubukas ng Strait of Hormuz kaysa sa mga SMAWR. Ayon sa ahenda ng enerhiya ng kasalukuyang presidente, tayo ay net exporters ng langis. May sapat tayong mga yaman dito sa bansa para sa ating mga mamamayan na isang positibong bagay tungkol kay Pangulong Trump. Maganda para sa Estados Unidos ang pagbubukas ng kipot dahil pinatatatag nito ang global na industriya ng langis. Magpapababa ito ng presyo, makakatulong sa Europa at NATO allies, at nais ng presidente na mas marami silang gawin. Sa isang post sa Truth kaninang umaga alas 7:22, sinabi ni Trump, paano kung tapusin natin ang natitira sa estadong terorista ng Iran at hayaang managot ang mga bansang gumagamit nito para sa kipot? Magudyok ito sa ating mga mabagal na kaalyado na kumilos agad. Pangulo DJT, may ginawa ba ang ating mga kaalyado kagabi na nagbago ng kanilang posisyon sa pagtawid sa Strait of Hormuz? Hindi kagabi, ngunit ang Pangulo at ang kanyang team, lalo na siyang Sekretaryo Hegseth at Rubio, ay patuloy na kumukontak sa mga katapat nila sa Europa at mga kaalyado sa Arab at Gulf region para palakasin at dagdagan ang tulong sa Estados Unidos sa seguridad ng Strait of Hormuz. Mas kapaki-pakinabang ito sa kanila kaysa sa Estados Unidos, salamat kay Pangulong Trump. Net exporters tayo ng enerhiya, hindi natin kailangan ng Strait of Hormuz para dito. Dito mga Amerikano, nais nating manatiling bukas ang strait para sa pandaigdigang merkado ng langis at mapatatag at mapababa ang presyo. May opsyon ang hukbong sandatahan para ipagpatuloy ang seguridad. Tama rin ang presidente sa paghingi ng dagdag na tulong at responsibilidad mula sa mga kaalyado. Isa sa mga prinsipyo ni Pangulong Trump ay katarungan. Matagal na niyang kinikritika ang NATO dahil sa tingin niya, hindi ito patas para sa mga mamamayang Amerikano at mga taxpayer at sandatahang lakas. Pangulong Trump sa mga kasunduang pangkalakalan kasamang mga kaalyado sa NATO, muling nakipagkasundo at binago niya ang mga termino na ang layunin ay katarungan para sa mga manggagawa at sa sambayan ng Amerikano. Kung isipin na may libu-libong tropa ang Estados Unidos sa mga kaalyado ng NATO, nagbabayad tayo ng bilyon-bilyon sa mga bansang ito at nagsisilbing panangga ang ating tropa sa kanilang teritoryo. Gusto rin ng pamuno ng patas na pagtrato sa mga nagbabayad ng buwis at sa hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Pakiramdam niya minsan pumapalya ang NATO, kaya tama lang nahingan sila ng higit pa, lalo na't mas nakikinabang sila sa muling pagbubukas ng kipot kaysa Estados Unidos ng Amerika. Kasama natin si ang economics correspondent na si Paul Calso. Mahalaga ang muling pagbubukas ng kipot sa mga industriya, ngunit prioridad pa rin ang kaligtasan ng mga manggagawa. Isang diplomatikong hakbang ito na sabay sinasagawa, espesyalisado at nakatuon sa epekto sa traffic ng dagat. Ang International Maritime Organization ang nagtatakda ng mga patakaran at regulasyon na parang iba pang sangay ng UN. Mayroong 12-12 na ang mga bansa sa silid na ito
At ngayong umaga, sila ay pangunahing nagbibigay ng mga pahayag, pumipila ng mahaba upang kondenahin, direkta man, ang mga pag-atake ng Iran sa mga barkong pangkalakal at syempre sa mga marinero na nasa barko. Mga 20,000 ang kasalukuyan na ipit sa Golpo. Humihiling din ng pagsisika para subukang palayain sila at maibalik ang kalayaan ng galaw ng mga barkong ito. Nakapagtataka, may mga bansang hindi sumusuporta sa digmaan ng US at Israel laban sa Iran, pero kinokondena pa rin ang Iran sa pagganti nito, na naglagay sa transportasong pandagat at pandaigdigang ekonomiya sa gitna ng lahat ng ito. Nagsalita na ngayon ang mga bansa tulad ng Belgium, Germany at United Kingdom. Mas maliliit na bansang nakatuon sa maritime gaya ng Pilipinas ay may mahigit 400,000 marinong pandaigdig. Marami sa kanila ang nasa Golpo. Nagsalita rin sila kaninang umaga. Ang Bahamas na may maraming barkong nakarehistro, isa sa mga ito ay inatake ng isang Iranian missile boat noong nakaraang linggo, ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Bago ang pagpupulong sa simula pa lang ng araw, sinubukan na ng embahador ng Iran sa Londres at delegasyon ng Russia na hadlangan agad ang pagpupulong. Ipinunto nila ang pagkukulang sa proseso, sinubukang hadlangan ito pero tinanggihan kaya nagpatuloy ang pagpupulong. Narinig mo ba doon ang kinatawa ng Antifa sa Siwa na nagsasalita tungkol sa panukalang magtatag ng ligtas na daanan para sa paglikas ng mga barkong iyon? Maaring hindi sila umusad maliban sa pagsang-ayon sa balangkas para pag-usapan ng issue, malinaw yon. Mabagal ang pag-usad ng UN at diplomasya. Mukhang medyo iba ito sa panukala ni Trump tungkol sa naval escorts kung saan gusto niyang makilahok ang mga kaalyadong Europeo at hanggang ngayon tumanggi sila. Mabagal ang pag-usad ng mga mekanismo ng diplomasya, pero dahil sa panganib na kinakaharap ng maritime transport at ng mga marinero sa Strait of Hormuz, sa ngayon, kahit mabuti ang layunin ng proseso, habang patuloy ang pagpapakawala ng mga misil at ang Iran ay patuloy na umaatake sa mga barko at infrastruktura ng enerhiya, malabong may magbago. E que a economia seja liberada até que os mísseis parem de voar.